Alam niyo guys, napakaswerte pa rin ng Pilipinas dahil nagkaroon tayo ng isang presidente na walang kinakatakutan. Bakit ko nasabi yun? Tingnan nyo ha, sa dami na ng mga nagdaang pangulo, wala kang nakita na nagporsige na mapakulong ang mga politiko na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Some tendencies na sila pa mismo ang bumabali sa kanilang katungkulan. Sila yung dahilan kung bakit itong mga buwaya na nagkalat sa Pilipinas lantarang nagnanakaw. Bakit ko yun na-brought up? Meron ba yung koneksyon dito kay Marcoleta? Corrupt ba si Marcoleta? Corrupt ba itong si Defensor? At ito pang isang nag-donate dito kay Marcoleta? Whatever the reason is, mapakorap man o kahit anuman, kung nagkasala ka sa batas, may pananagutan ka. Kung gusto nyo talaga na mabago ang sistema ng Pilipinas, we have to understand na lahat ng mga katiwalian, lahat ng pagkakamali, lahat ng mga krimen na gagawin ng mga politiko, dapat lang na panagutin o panagutan nila. Gusto nyo mag-prosper ang Pilipinas? Dapat lang kahit konting krimen lang o kaunting kasalanan lang ang magawa nila, kailangan nila niyang pagbayaran. Si BBM, despite all the criticism that he suffered, anong ginawa niya? Ginagampanan pa rin niya lahat ng katungkulan niya bilang isang presidente ng Pilipinas. Kahit na madurog yung kanyang administrasyon. Sinasabihan siyang pangangkit, sinasabihan siyang adik, sinasabihan siyang magnanakaw, kahit ano pa ang ibato nila sa kanya. Hindi niya iyon iniinda. Kaya siya minamahal ng mga loyalista dahil isa siyang Marcos. Nasa tugon niya na ang pagiging tugong leader na hindi kayang pantayan ng ibang naging pangulo ng Pilipinas. Sa tingin niyo kaya kung hindi niya isiniwalat etong sobrang lalang korupsyon ng flood control, nandito tayo sa stage ngayon na kinakasuhan lahat ng mga sangkot dito? Sa tingin nyo kaya, kung hindi siya naglakas loob na sampulan at suwayin itong mga walang hiyang buhaya na to na nagkakamal ng bilyon-bilyong piso na dapat sana ay para sa ating mamamayan. Sa tingin nyo kaya, kung hindi niya iyon ginawa, nandito tayo sa stage ngayon na mapagdusahan ng mga walang hiyang iyan na nakakulong na ngayon at marami pang makukulong in the future? Hindi kayo nasisiyahan sa kanyang ginagawa? Because ang ginagawa nitong mga DDS supporters, itong mga DD shit na to, dahil lang napakulong ang kanilang amo, ang kanilang sinusuportahan na si Digong, para silang mga asong ulol na handang kumagat anytime nang hindi man lang nag-iisip. Etong nangyari dito kay Marcoleta, kagagawan ba yan ni PBBM? Siya ba ang nagpakulong? Siya ba ang nagkaso? Alalahanin ninyo, siya mismo ang nagpaka o nagkanulo sa kanyang sarili dahil sa kanyang kayabangan. Para siyang si Digong, ang yabang, sa sobrang yabang nila, nakakala nila very walang pwedeng umatake sa kanila, walang pwedeng gumalaw sa kanila. Ang iniisip nila dahil sa sobrang yabang nila, super untouchable sila, invincible, walang pwedeng gumalaw sa kanila. Si Marcoleta,
Isa siyang miyembro ng isang malaking kongregasyon o isang malaking relihiyon, isang malaking sekta sa Pilipinas. Kaya sobrang yabang niya eh. Pero hindi niya inaakala na may susuway o may dudurog sa kanya sa pamamagitan ng pagkaso at pagkulong sa kanya. Deserve ba niya yung nangyari sa kanya? Well, hindi natin sasabihin, sinasabi na deserve niya. Pero siya kasi mismo ang gumawa ng sarili niyang kumunoy. Yun eh. Yun yung issue dito. Hindi dahil sa administrasyon na to. Nagkataon lang na merong nakita ang ombudsman na dahilan para siya ay makasuhan. Nang sa ganun ay hindi na siya pamarisan ng ibang politiko in the future. Kung gusto ninyo na mag-prosper ang Pilipinas, malinis, maging isang mayaman na bansa, kailangan nating mag-umpisa sa pinaka-bottom, pataas. Naiintindihan niyo ba kung ano ang ibig kong sabihin? Or talaga lang na wala kayong ibang maisip kundi ang pagiging DDS ninyo? Ngayon na may ginagawa ang administrasyon, may isang pangulo na gumagawa ng isang bagay na hindi kayang gawin ng iba ng daang mga administrasyon, may masabi pa rin kayo dahil nasasagasahan itong mga politiko na ipinagtatanggol ninyo. Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun.